Heavenly Father, thank you so much. Thank you so much for your great love for each one of us. Thank you so much, for indeed you are a Father who truly cares. A Father who is always there for us. A Father who is always there to guide us. Thank you for protecting us the past days. And thank you for bringing us together this day. Prepare each one of us as you once again speak to us. We ask, O Lord, for forgiveness for all our sins. Continue to transform us into the likeness of our Lord and Savior Jesus Christ. Speak to us this morning. Help us to truly understand your truth, to retain this truth, and that this truth will become part of us, the truth that will guide us as we continue to enjoy the life you have given each one of us. And so, dear Father, speak to us this morning. Speak to us. Holy Spirit, be our teacher. Teach us all these truths. And I pray, Lord, for your anointing, for your power. I cannot do this without you. I cannot do this. So be with me, and use me as your effective instrument, that your word, Lord, your message, Lord, will be proclaimed. Thank you so much. In Jesus' name, amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Uy, ang dami natin. Di bale, nakabili po tayo ng additional na upuan. Nasa baba, hindi kaya ng mga seniors na nauna kaninang umaga na iakyat. Kaya sabi ko, iwan na lang natin sa baba at iakyat na lang. Okay, so naniniwala ako na magagamit lahat ng mga upuan na ating nabili at yung mga dating upuan, magagamit na rin. Diba? So, ang saya na talagang tinitignan na nandito tayo tuwing linggo, mga anak ng Diyos na nagtitipon-tipon upang siya ay ating pakinggan. So, ito pa rin po ang magiging topic natin at actually, salamat na dito tinitignan ko yung nakasulat dito ay talagang isang challenge sa mga pastors at sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Kasi may nakasulat dito na tungkol sa faithfulness, tungkol sa dedication, tungkol sa willingness, at nandoon yung labor of love, na talagang, yun nga ba? Na talagang ang mga lingkod ng Diyos ay talagang nandoon yung kanilang puso para pagsilbihan ang ating Panginoon. So very challenging po ito, although sabi nyo ay thank you, pero ito po ay reminder sa amin ng mga pastors. At maaaring reminder din po sa lahat na talagang nagsisilbi sa ating Panginoon. So ito pa rin po ang ating topic, puso pa rin. The heart of a true servant. Meron ba sa atin ang nag-iisip na siya ay magmi-mission? Mission. Lahat ba tayo gustong maging misyonaryo? Itaas ang mga kamay.
yung gustong maging misyonaryo? Nako, 15%. So, hindi 100% na gustong maging missionary. Sino ang gustong maglingkod sa Diyos? Itaas ang kamay. Nako, hindi pa rin 100%. Ang paglilingkod sa Diyos, yun pa rin ang pagmimission. Wala namang difference yun. Okay? Kaya nagtaka ako, nung tinanong ko, sino ang maging misyonaryo, bakit konti? Pero, bakit nung tinanong ko kung sino ang gustong maglingkod o magsilbi sa Diyos, bakit mas marami? Pareho pa rin po yan. Kasi ang pagmimission ay paglilingkod. Pag ikaw ay maglilingkod, definitely, meron kang mission. Diba? Meron kang dapat gagawin. Kaya sa umagang ito, ang paglilingkod sa Diyos ay upang dalhin ang tao sa ating Diyos. Yun naman talaga ang gusto natin gawin. Di ba? Bakit tayo nagpa-Bible study? Bakit tayo pupunta sa mga bahay-bahay para pag-aralan ang salita ng Diyos? Walang iba kundi para ipakilala ang Diyos at para malaman ng mga tao na nakikinig sa salita ng Diyos at para makita nila na kailangan na nila ang Diyos sa kanilang buhay. Makita nila na walang ibang makapagliligtas sa kanila kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yun naman talaga ang gusto nating gagawin. At dahil gusto nyong maglingkod, saan tayo dapat mag-umpisang maglingkod? Diba? Kung gusto nating mag-mission, saan ang ating mission field? Saang lugar tayo dapat maging missionary? Diba? Kaya nga, pag titignan natin yung sa Acts 1, verse 8, yun ang sabi ng ating Panginoon. Antayin ang banal na Espiritu. At pagdating niya, kayo ay may power. Diba? He will empower you. And you will become my witnesses. Anong sabi doon? In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So, usually, ang sinasabi nila pag Jerusalem, sinasabi sa ating mismong pamilya. Okay? Judea, sa ating community. Samaria, medyo lumalawak. And then all the ends of the earth. So definitely, yung pag-mission, minsan nami-misunderstood yan na sinasabi, pag mag-mission ako, kailangan sa Africa. Di ba? Sa ibang lugar. Pero salamat dahil ang trend ngayon ay kung nasaan ka, yun ang dapat maging mission field mo. Kung nasaan ka, doon tayo mag-umpisa. Kasi nga, ang ating goal is to bring people to God. So, sino ang mas malapit sa atin? Yun dapat ang ating gagawin. So, dito sa ating pag-aaralan sa 1 Corinthians chapter 9, verses 19 to 23, makikita natin dito kung ano nga ba ang mga attributes, characteristics, o paano mabagagawin ng isang lingkod, isang gustong mag-mission, kung paano niya yon gagawin para madala ang tao sa ating Panginoon. Sabi nga ni Pastor Eric, nung ito ay aming dinidiscuss, usually, ang mga verses na ito ay usually ginagamit yan para sa mga nag-mission. So dahil lahat tayo ay gustong maglingkod sa Diyos, o karamihan sa atin, ay gustong maglingkod sa Diyos, maganda na ating titignan kung ano ang itinuturo ng mga verses na ito sa atin. So sa first na verse, sa verse 19, ito ang ating mababasa. For though I am free from all men. Si Paul pala ang nagsulat dito. Si Paul. So sinasabi ni Paul, though I am free from all men, I made myself a servant to all, that I might win the more.
So, sinasabi ni Paul, ako ay malaya. Di ba? Ako ay malaya. I am a free man. Hindi ako isang alipin. Walang tao na aking tinatawag na master. Pag titignan na natin si Paul ay talagang siya ay malaya. Because at that time, yung mga Roman citizens, at siya ay isang Roman citizen, ay talagang malaya siya. So hindi siya tinuturing na alipin. Malaya siya. Pero tingnan natin kung ano ang kanyang sinabi. Kahit na siya ay malaya, di ba? He made himself a servant, a slave to all. Malaya, pero ginawa niya ang kanyang sarili bilang isang alipin sa lahat. Ibang klase ano? Ibang klase. Tayo kung yung normal, yung natural na tendency natin pag malaya tayo ay ayaw natin na merong magkocontrol sa atin. Di ba? Pero dito si Paul, ginawa ko, I made myself a slave, a servant to all. At ang kanyang goal, ang kanyang bakit niya ginawa yon? To bring many to Christ, that I might win the more. Kasi pag titignan natin sa first verse ng first chapter ng 1 Corinthians at sa lahat actually ng mga epistles ni Paul, ano yung palagi niyang sinasabi sa umpisa? Na siya ay bond servant. Na siya ay napiling alagad. He is an apostle of Jesus Christ. Kaya, yun palagi ang kanyang sinasabi tungkol sa kanyang sarili. Kaya kung sinasabi niya, ako ay tinawag. Ako ay tinawag upang magsilbi, maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Ako ay kanyang lingkod. Kaya kahit na siya ay malaya, wala siyang master. Sinabi niya para magawa ko yung pagtawag sa akin bilang lingkod ng Diyos, kailangan gawin ko ang aking sarili bilang alipin o tagapaglingkod sa lahat ng tao. Upang magawa ko yung pinapagawa sa akin at makapagdala ako ng tao sa ating Diyos. Malaya, pero ginawang alipin ang kanyang sarili. So dito natin makikita yung puso ni Paul. Buong puso na gusto niyang magsilbi. Kaya ko yan. Meron bang alipin sa atin dito? Wala, di ba? Lahat tayo ay malaya. Lahat tayo ay malaya. In fact, sabi natin, karamihan, kung ano yung makita kong gusto kong gawin, yung ang aking gagawin. Pero bilang isang mananampalataya, tignan din natin itong naging, yung ginawa ni Paul. Siya ay malaya, pero ginawa niya ang kanyang sarili bilang alipin. Yan ang kanyang puso. To serve wholeheartedly. At makikita na rin natin yan sa kanyang sinabi sa Philippians chapter 1 verses 21. Tinuloy ko na hanggang 24 pero kinuha ko lang hanggang 22. Pag titignan natin ito, merong pagpipili, di ba? Merong pagpipili. Ano yung pipiliin, pinagpipilian ni Paul dito? Sabi dito for to me, to live is Christ, to die is gain. If I live on in this flesh, this will mean fruit for my labor, yet what shall I choose? I cannot tell. Sinasabi niya kung ako ay mabubuhay, kailangan mabuhay ako para kay Kristo. Pero merong isang maganda pa rin na choice. Ano yun? Na pag ako ay mamatay,
makakasama ko na ang ating Panginoong Hesus Kristo ng habang panahon. At yun actually ang mas mabuti. Mas mabuti pa ako'y mamatay. Dahil makakasama ko ang ating Diyos. Pero sabi niya pa rin, hanggang sa verse 24, sabi niya, pero para sa inyong kapakanan. Sabi niya, para sa inyong kapakanan. Gusto ko pa rin mabuhay. Tingnan niyo yung puso ni Paul. Gusto niyang mas mabuting mamatay, sabi niya. Makakasama ko ang Diyos. Makakasama ko ang Panginoon ng habang panahon. Pero para sa inyo. Para ako'y makapaglingkod pa at may papakilala ko ang Diyos sa inyo. Gusto ko pa mabuhay. Yon ang puso ni Paul. Hindi siya madamot, di ba? Kasi pag pansarili lang ang kanyang isipin, sabihin niya, ang dami kayang problema pag ako ay buhay. Pag pumupunta ako sa Bible study, maraming rason para mag-uspo. Pag pumupunta ako doon, busy sila masyado. Ang hirap na mag-mission. Ang hirap na i-reach out ang mga tao. Pero sabi niya, hindi. Kahit na gano'n, gusto ko pa rin mabuhay. Yan ang puso ni Paul. At sabi rin dito, nung siya ay sumulat kay Timothy sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 4. 3 to 7 din. Tinote ko lang na naman hanggang 3 to 4 lang. For this is good. Pag titignan kasi natin sa mga first 2 verses ay tungkol sa panalangin. Okay? Pray for all people. Pray for all those in authority. Pray for all the kings. Yun ang gagawin. This is good and acceptable in the sight of God our Savior. At anong sinabi niya tungkol sa ating Panginoon, sa ating Diyos? Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So bilang alipin, servant ng ating Panginoong Hesus Kristo, alam ni Paul kung ano ang puso ng Diyos. Ano ang ninanais ng Diyos? All men to be saved. Yun ang gusto niya. Kaya dahil alam na alam niya kung ano ang desire ng ating Diyos, sabi rin niya, bilang alipin, bilang lingkod ng ating Panginoong Hesus Kristo, dapat yun din ang ating gagawin. Dahil meron tayong iisang Diyos. Sabi ko, there's only one God, and there is only one mediator between God and man, our Lord and Savior, Jesus Christ. Siya ang nagbigay ng kanyang buhay. Siya ang ipinako sa cross para sa ating kaligtasan. At bilang isang tinawag, bilang teacher at preacher at apostle, kailangan ituro ko ang katotohanan nito. Yon ang sinabi ni Paul. So serve wholeheartedly. Okay? Sa next 3 verses, ito ang sinabi. And to the Jews I became as a Jew, that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. To those who are without the law, as without law. Not being without law toward God, but under law toward Christ. That I might win those who are without the law. To the weak, I became as weak, that I might win the weak. So ito actually ang sinasabi. Pero para mas maintindihan natin ito, siguro gagamit na lang tayo ng isang example. Ako sa office, pag meron akong kinakausap at napansin ko
na sila ay nagsasalita ng kankanaoy, kakausapin ko rin sila sa kankanaoy. Actually, usually, ang tinatanong ko mawatan yung ti kankanaoy. Kaduol ko nada, makipagkankanaya. Kada suda. Kasi yan. So, we have to be flexible. Yun si Paul. Flexible siya. He is adaptable. Kung ano yung lugar na kanyang pinuntahan, hahanapin niya kung ano yung parang common interest, yung common ground, para ma-reach out niya yung tao. Kaya pag dito tayo sa Cordillera, ano yung usually na ginagamit na salita dito? Although hindi tayo Ilocano, ang katotohanan, karamihan pa rin na ginagamit dito ay Ilocano. Kaya kailangan yun din ang ating gagawin. Na talagang pag-aralan natin kung ano ang kultura ng lugar, pag-aralan natin kung ano yung interest ng mga tao sa lugar na ating pupuntahan. Kailangan pag-aralan natin, mahilig ba silang magkape? Pagpupunta ka sa Kalinga, sabi nila doon ay ganito, ganito, ganito. So dapat meron tayong alam tungkol sa tao na ating i-reach out para pagpunta natin doon, parang ganun din yung ating gagawin. Pero ang warning dito, hindi tayo nagko-compromise. Walang compromise dito. Kung ano pa rin ang katotohanan, yun pa rin ang ating tatayuan. Pero may mga situation na kailangan mag-adjust tayo. Maging flexible tayo. Kaya dito, makikita natin na you really have to be intentional. We have to serve intentionally. Gusto ba natin i-reach out yung group na yan? Yung mga tao na yan? Pag-aralan natin, sino ba sila? Ano yung kanilang background? Ano yung kanilang hilig? Ano yung usually nilang pinupuntahan? Ano yung kanilang trabaho? Para maging flexible tayo pagpunta natin sa kanila. Kaya nga mas maganda, yung sabi natin kanina, saan ang una nating mission field? Sa ating pamilya. At mas effective na tayo doon. Bakit? Mas kilala natin yung membro ng ating pamilya. At kung meron bang mga alam natin na ugali, alam natin kung paano tayo mag-adjust. And that is being intentional. We have to adjust. We have to learn. We have to see what we can do. At ito ay ginagawa ni Paul. Yun talaga yung kanyang puso, talagang intentional siya. Dahil alam niya yung importansya ng magandang balita. Alam niya. Sabi nga dito sa Romans chapter 1, verse 16 ay, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Bakit daw? "For it is the power of God to salvation to everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek." Makita natin dito na ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kaya nga sabi niya kung ang mga kaharap ko ay mga Hudyo, kailangan mag-behave ako bilang Hudyo. Kung ang kaharap ko ay Gentile, kailangan mag-behave ako bilang Gentile. Dahil ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Para sa lahat. Makikita rin natin dito sa Galatians chapter 3 verses 26 to 28. "For you are all sons of God through faith in Jesus Christ." Makita natin, lahat ng totoong mananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo ay anak ng Diyos. Di ba? Lahat. Kaya nga sabi niya I became a slave. I made myself a slave to all. Hindi lang niya sinabi, I made myself a slave to the Cordilleras. I made myself
a slave to all. Dahil alam niya na kung sino man ang makikinig sa salita ng Diyos at talagang may bigay nila yung kanilang totoong pananampalataya sa ating Panginoon, sila ay kasama sa pamilya ng ating Diyos. Yung palagi nating ginagamit na verse of John chapter 1, verse 12, di ba? Kung sino man, whoever believes, whoever receives, sabi doon, he is given the privilege to become children or a child of God. So yun, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither, so makikita na naman natin dito, walang pagkakaiba, walang distinction. Ibaloy ka man, Kankanai ka man, Ilocano ka man, Bisaya ka man, sino ka man, walang distinction. Walang pagkakaiba ang mga mananampalataya sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi pa nga dito slave, free, male, female, for you are all one in Jesus Christ. Iisa lang po tayo. At ang ganda nga ng ating congregation. Kasi galing tayo sa iba't ibang lugar. Di po ba? Galing tayo sa iba't ibang lugar. At dahil doon, huwag po natin tignan yung ating kasamaan. Ay, si Pastor Alex na yan, Bisaya yan. Di ba? Hindi natin ginagawa yan. Kundi Pastor Alex, Sister Eunice. Iisa lang po tayo. And then, dito sa second part ng verse 22, sabi kasi dito, I have become all things to all men that I might by all means save more. So ito yung actually nabanggit ko kanina na kailangan hanapin natin what is the common ground with everyone. Ano kayang interest nila? Kaya kung ang gusto mong i-reach out ay mga seniors, hindi ko sinabing ikaw ay maging senior. Okay? Tignan mo yung kanilang mga hilig. Mahilig pa silang magkape. Saan ba sila usually nagkita-kita? Baka maganda. Kung ang gusto mong i-reach out ay mga youth, ano nga ba ang hilig nila? Ay mahilig sila sa music. So siguro yun din ang inyong pag-aralan. Mahilig silang mag-basketball. Yun pala ang kanilang sports. Mga ganon. So really, kailangan magkilala natin muna kung ano yung pwede nating yung talagang maging opening para maumpisahan natin na may pakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Tinatanong ko nga si Pastor Eric, sa inyo ba sa pag-minister sa mga may sakit, paano nyo ba ito ginagawa? Pagdating ba doon mag-share ka kaagad ng salita ng Diyos sa may sakit? Sabi niya, hindi. Makipag-usap ka muna. Kailangan makilala mo kung ano nga ba yung parang present na situation niya. Kasi kung talagang masakit yung kanyang nararamdaman, and then umpisahan mo kaagad tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, baka may resistance. Baka hindi rin makapag-concentrate. Hindi ka rin pakikinggan. So kailangan alam mo yung situation. Pero pag titingnan natin, bakit ginawa itong ni Paul? Sabi dito do everything that I might by all means save more. Okay. Kailangan tignan muna natin dito na hindi si Paul, hindi siya ang magsisave. Okay? Alam pa rin natin na ang ating Panginoong Hesukristo, siya pa rin ang ating Savior. Parang ang sinasabi lang dito ay para magamit ako. Okay? Gagawin ko yung nararapat kong gawin.
para maipakilala si Kristo dahil si Kristo siya ang magliligtas sa kanila. Makikita natin yan sa susunod na verse. Okay? So, hindi si Paul ang magliligtas. Pero siya ang gagamitin ng ating Diyos bilang instrumento para maipakilala ang ating tagapagligtas. At sabi nga niya dito by all means. By all means. Anong naintindihan niyo pag sinasabing by all means? Talagang nandoon yung buong pagsisikap. Nandoon yung buo niyang dapat gagawin. Kaya nga sabi ko, kung nagbabasketball, kahit na medyo masakit siguro yung likod, subukan din mag-shoot kahit na isa lang. Because Paul has realized the urgency of making known Jesus Christ to all men. Very urgent yan. Hindi pwede pa lang sa kanila lang siguro. Niisip ko gustong-gusto kong mag-retire. Gustong-gusto kong mag-retire. Konting taon na lang, maging senior citizen na rin ako. At yun ang gusto kong gawin na pag mag-60 ako ay makapag-retire. Kasi sabi ko ano kaya ang gagawin ko? Gusto kong magsilbi. Pero antayin ko pa ba yun? Na kailangan mag-retire ako bago nga ako makapagsilbi sa ating Diyos. Kaya nga, ito ay reminder sa akin na hindi mo kailangan mag-retire muna. Sa ngayon pa lang, pwede ka nang maglingkod. Because it is really very urgent. You have to serve urgently. Huwag mong ipabukas dahil ito ang sabi ng ating Panginoon. Jesus said to them, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Ito yung sinabi niya sa kanyang mga alagad. Nung nakita nila na nung kinausap ng ating Panginoon ang isang Samaritan woman. So dahil pumunta ka sila para kukuha ng pagkain. Pagbalik nila, siyempre may pagkain. Sabihin, kumain na ka na. Pero ito ang sinabi ng ating Panginoon. My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Do you not say, there are still 4 months, and then comes the harvest. Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Hindi pala tayo kailangan mag-antay pa. Pag i-relate na natin dito sa sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sinabi ko the right time is now. For today is the day of salvation. The right time is now. For today is the day of salvation. Hindi pala natin sabihin, saka na lang. Saka na lang. Serving the Lord is an urgent matter. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoong Yesu Cristo. Watch therefore, for you do not know what hour the Lord, your Lord, is coming. Hindi natin alam kailan nga ba ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesu Cristo. Therefore, you also be ready. Kailangan handa tayo, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Parang inihalin tulad ni Paul sa kanyang sinulat sa 2 Thessalonians chapter 5 verse 2, that the day of the Lord so comes as a thief. Parang isang magnanakaw sa gabi na hindi nga natin alam kung kailan siya papasok sa atin.
So dapat pala nakahanda tayo palagi. Serving the Lord is an urgent, very urgent. And then sa last verse na ating babasahin. Now this I do for the gospel's sake, that I might be partaker of it with you. This I do for the gospel's sake. Para sa mabuting balita. At pag titignan na natin, bakit nga ba ito ang puso ni Paul? Bakit nga ba nakita niya na kailangan siyang maging intentional? Bakit nakita niya na hindi pwedeng i-delay? Ang pagsisipig, paglilingkod sa ating Diyos. Dahil ito, pagbabasahin natin ang Romans chapter 10, mag-umpisa tayo sa verse 14 hanggang sa 17. How shall they call on Jesus whom they have not believed? Paano sila tatawag kay Hesus Kristo? Hindi naman sila mananampalataya. How shall they believe in Jesus of whom they have not heard? Paano sila magkakaroon ng pananampalataya kay Jesus? Hindi naman nila napakinggan. Paano ba? How shall they hear without a preacher? Paano nila mapakikinggan ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo at sila ay magkakaroon ng pananampalataya kung wala namang nagtuturo? Dahil ang pananampalataya, ito ay ating makakamtan sa pagkikinig at pagkikinig ng salita ng Diyos. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kaya sabi ni Paul, ginagawa ko ito for the gospel's sake, para maituro ang mabuting balita. Kailangan buong puso ko itong gagawin. Kailangan maging intentional ako. Kailangan hindi ko sayangin ang oras. Kailangan may balita ko ang magandang balita. Upang ang mga taong makikinig ay magkakaroon ng pananampalataya. So, kailangan we have to serve purposefully. Full of purpose. Na talagang nandoon yung ating goal. Kaya nga sabi ko kanina, sino ang gustong mag-mission? Diba? Pag mission, ibig sabihin, meron tayong goal na dapat na marating. Meron tayong goal. We have to serve purposefully. Hindi, actually sabi nga ni Paul hindi ako kagaya ng iwan na basta boxing lang ng hangin. Hindi. Kailangan magsanay din ako, kailangan sigurado na physical fit ako, para kung talagang susuntok ako, tatamaan ko yung susuntok. Yun nga ang kanyang sabi. Kaya talagang merong preparation si Paul dito upang magawa niya yung dapat niyang gawin. At ito rin ang kanyang reminder kay Timothy. Alam natin na si Timothy ay kanyang anak sa pananampalataya. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Why? For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears. Makati yung kanilang mga tainga. They will heap up for themselves teachers. And they will turn their ears away from the truth
and be turned aside to favors. Ito ang encouragement, ang sinasabi ni Paul kay Timothy, at naniniwala ko na ito rin ang sinasabi sa bawat isa sa atin na gustong maglingkod sa Diyos. We have to be ready. We have to be prepared. We have to grab every opportunity. Mahirap man o madali. In season or out of season. Failure ako dito. Pero ito ay isang reminder sa atin. Wala tayong ibang sasabihin kundi ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Dahil maraming mga false teachers. Maraming tao na iba yung gusto nilang pakinggan. Kaya sinabi ni Paul dito kay Timothy, do the work of an evangelist. Fulfill your ministry. Mga kapatid, ano ang panawagan ng Diyos sa atin? Sa Haggai International, nag-join ako sa training noong 2011 dito. Ang trend dito ay hindi na gaya noon na kung ikaw ay isang gustong maglingkod sa Diyos, ipapadala ka sa ibang lugar. Hindi na yan. Ang gagawin, kung sino yung mga talagang leaders na sa kanilang lugar, sila ang i-train para i-reach out nila kung sino yung kanilang nasasakupan. Yun na yun yung dapat natin gawin. So yung mga nagtaas ng kamay kanina na gustong maglingkod, nasaan sila? Nasaan sila? Pagkitaas ulit yung kamay, tumayo nga. Yung gustong maglingkod, tumayo. Tayo tayo. I-check po natin yung ating puso. Do we really want to serve the Lord with all of our heart? Magiging intentional na ba tayo sa atin? At nakikita ba natin yung urgency ng paglilingkod sa Diyos? At dahil puro oo yata yung sagot nyo, dapat talaga natin gawin yan. Na talagang yung goal natin, walang iba, but this is for the gospel's sake. Na may pakilala, may ituro, may pakilala ang ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil yon ang kailangan sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Maganda rin ito na reminder, maaaring may hindi tumayo. Nabasa ko ito, sabi niya dito ay, every Christian, us might have a different reason for serving God. Iba't iba. Pagtanungin mo, Dren, ano bang rason bakit gusto mo magsilbi sa Diyos? May rason siya. Any, ano bang rason kung bakit gusto mo magsilbi sa Diyos? Meron siya maaaring ibang motibo, maaaring ibang rason. Different people are motivated by different things. Kasi may differences pa rin tayo. Kahit sabihin natin na iisa na tayo kay Kristo, meron at meron pa rin tayong pagkakaiba. However, ito ang klaro. The Bible does make clear that when a person is in a real relationship with God, he will serve God.
So maaaring meron sa atin ang hindi tumayo kanina. Pero lahat po ng may totoong relasyon sa Diyos ay may panawagan para siya ay magsilbi. Huwag po nating tignan yung ating sarili at sasabihin, hanggang dito lang ang makakaya kong gawin. Ito lang ang alam ko. Huwag po lang yun. Hindi lang po yun. Malaking bagay po yun. Basta gawin natin ng buong puso, ng intent, talaga maging intentional tayo and with urgency. Lahat po tayo. When a person is in a real relationship with God, he will serve God. We should want to serve God because we know Him. Dahil kilala na natin ang ating Panginoon. Nakita natin kung ano ang Kanyang ginawa sa ating buhay. Kung sino siya sa ating buhay. Kilalang kilala natin siya. Yun ang magbibigay sa atin ng desire para magsilbi sa Kanya. So the more po na kilala natin ang Diyos, the more na talaga makilala natin siya, then we will have that desire to serve Him. Kaya nga maaring iba't iba ang ating rason. Ang dapat gawin natin personally para may prepare natin ang ating sarili is, let us continue to know who God is. Who He is in our lives. What He did for us. At mag-flow yan, lalabas at lalabas yung ating desire para siya ay pagsilihan. And the more that makilala natin siya, yung maiiba yung ating pananaw, yung puso natin. Maaaring 50% nung umpisa, magiging 60%, magiging 70%, pero eventually, magiging buong puso. Ang ating pagsisisi. Kilalanin natin ang Diyos. Kagaya ni Paul, kilala niya ang ating Diyos. Kaya yes, sabi niya, to live is Christ, to die is gain. If I live, I have to live for Christ. And yet there's something better. And that is to die so that I will be with Him in all eternity. But even then, for your sake, I prefer to live. I prefer to live. Yes, our Heavenly Father, salamat dahil Ikaw pa rin ang tumawag sa amin. Ikaw pa rin ang pumili sa amin. Ikaw pa rin ang nagbukas sa aming mga puso, isipan, sa aming mga mata para makita namin ang katotohanan. Na kami ay makasalanan at hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Salamat sa katotohanan na dahil sa inyong pag-ibig, pinadala mo ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, at siyang namatay sa krus. Nag-ako sa aming mga kasalanan. At salamat dahil napagtagumpayan niya ang kamatayan. At siyang iyon ay nakaupo sa inyong kanang kamay. At sabi mo doon, sino man ang magkakaroon ng pananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat dahil kami yun. Kami yun na mahal mo, na binigyan mo ng buhay na walang hanggan. At dahil sa aming pagkakakilala sa inyo, tulungan mo po kami para mas makilala ka pa namin.
at magkakaroon kami talaga ng puso na magsilbi sa iyo. Saan man kami, anuman yung aming sitwasyon, status sa buhay, ay magkakaroon kami talaga ng puso na maglingkod sa iyo at may pakilala sa ibang tao kung ano nga ang ginawa mo sa amin. May pakilala ka, aming Panginoong Yesu Kristo, upang sila rin ay magkaroon ng totoong relasyon sa iyo at sila ay maligtas. Kami po ay humihiling ng kapatawaran sa mga pagkakataon na kami ay nagkulang sa aming pagsisisi. Pero andito kami muli. Maraming tumayo, maraming hindi pa rin tumayo. Pero naniniwala ko, aming Panginoon, na habang ikaw ay gumagalaw sa kanilang buhay, sa buhay ng bawat isa sa amin, ay magkakaroon ang bawat isa sa amin ng puso upang makapagsilbi sa iyo. Andito po kami, aming Panginoon. Gustong magsilbi sa iyo. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.